Hello guys, it's me, Nymphy, a day in my life as a factory worker. 10:30 na nga ako nagising ngayong araw. Parang nagtrabaho lang ako kagabi pero sinulit ko lang talaga yung tulog ko. Lumabas na nga ako sa bahay para makakain na at tinignan ko yung mukha ko. Parang may tumutubong kakaiba at hinahayaan ko na lang at nakita ko yung bunso naming kapatid. Nisimulan niyang ligpitin ang mga sinampay. Dahil nga umiitim na naman yung langit at nakita ko ito pamangkin ko na maliit. Nagpasuyo muna yung kapatid ko na tapusin ko muna daw yung pagluluto ng kanyang tuyo. Kasi nga daw matagalan siya pagligpit sa kanyang mga damit at tinapos ko nga ang pagluluto at ito yung mga kapatid ko. Naglalaro ng Plants vs Zombie. Ewan ko ba bakit hindi pa rin nakakasawang laruin ito. Kumain na nga ako kasi nagugutom na ako. Minsan na lang kasi ako kumakain ng breakfast. Dahil nga pag uwi ko ng trabaho parang wala na akong gana kumain kaya natutulog na lang ako agad. Nagluto nga itong kapatid ko ng fried rice. Hindi ko na malayan kasi sobrang bilis niya magluto. Yan napatanong na lang talaga ako kung siya ang nagluluto nito. Kapag kumakain nga talaga ako hindi nawawala yung kape lalo na kapag malamig. Ang sarap masyado humigop ng mainit na kape. At niyaya ko na nga itong mga kapatid ko na kumain na rin para sabay-sabay na kami. At kumain na nga kami, tumabi na sa akin itong maliit ko na pamangkin. Ilang minuto nga ay napansin niya na may kamera sa harap namin. Napapatawa na lang talaga ako sa reaction niya. Kasi nga tinititigan niya yung sarili niya at minsan napapaside eye na lang siya. Ang saya talaga namin kapag kasama namin itong batang to. Kahit wala siyang papa, pinaparamdam namin sa kanya kung gaano namin siya kamahal. Kahit nga si papa, sobrang mahal niya itong pamangkin ko. At ang saya-saya nga nitong pamangkin ko kasama kasi wala siyang arte sa pagkain, lahat kinakain niya. At paborito niya talaga yung tuyo naming ulam. At lumalakas na nga itong ulan. At pinapakain ko na nga itong mga kapatid ko kasi maghuhugas pa ako ng plato. Ito nga pamangkin ko, sabi niya maliligo daw siya pero sabi ko naman natapusin niya muna yung kinakain niya bago siya maligo. Sobrang saya niya nga nung makaligo na siya ng ulan. At nang huminto na nga agad ang ulan at umalis na ako at sinama ko na rin yung pamangkin ko para may magbibideo din sa akin. Nung umalis na nga kami napapansin ko pa rin na ang dilim pa rin sa taas. Pinilisan ko na lang talaga at nang makarating na kami, sabi ko sa pamangkin ko na wag na lang siya bababa kasi mabilis lang naman ako. Nagtanong nga agad ako kay kuya kung mayroon ba silang oils na pang scooter na motor. Pumasok lang daw ako at mayroon naman daw tao sa loob. Pasok ko nga pinapili agad ako ni ate kung ano ba yung brand na gusto ko. Ang una nga binigay sa akin ni ate is Petro na brand kasi mura lang daw para daw makasave ako. At nagtanong nga ako kung mayroon ba silang Yamalog na brand pero medyo mahal kaysa sa Petron. Kaya pinili ko na lang yung Yamalog kasi Yamaha naman yung motor ko. Di bali nang mahal basta hindi lang mag-iiba yung boses ng motor ko baka lumala pa. At nang dumating na nga kami sa bahay nabigla ako nang wala ang motor ni kuya. At nagtanong naman ako kay ate kung saan si kuya, sabi niya ay namasada pa daw. At talagang wala akong magawa kundi hintayin na lang siya. Ngayon ko lang talaga natutunan i-center stand tong motor ko kasi naman ang bigat. Hinugasan ko nga ng maraming tubig itong motor ko kasi naman ang baho, siguro nakatapak ito ng tae. Habang hinihintay ko nga niyan si kuya, naghugas na lang din talaga ako ng plato para naman wala na akong trabaho mamaya. Wag na lang kayo magtanong kung bakit palagi naghugas ako ng plato kada video ko. Dilirit din ko na kasi talaga yan. At pagkatapos ko nga maghugas ng plato, ilang minuto rin ay dumating na rin si kuya. Nanghiram na agad ako ng tools kasi naman siya lang yung kompleto ng tools dito sa amin kasi siya yung lalaki. Kaya tinignan niya muna yung size ng bolts ng motor ko at pagkabigay niya nga sinimulan ko ng buksan ito. Kahit ano na talaga position ko niyan para lang mabuksan pero hindi talaga. At hindi ko na rin talaga pinilit at tinawag ko na si kuya para magpatulong ako. Medyo matigas naman daw pero ilang minuto lang ay nabuksan na agad. Pagkabukas na nga niyan binuksan ko rin yung sa kabila pero screw lang ang gamit nun, medyo madali lang naman. Pagkakita ko nga sa oil maitim na talaga kasi 6 months din itong hindi napalitan. Ganyan siya kaitim mga guys kaya medyo kinakabahan rin ako. At habang pinapatulo ko ngayon, gumawa rin ako ng saluran sa oil. Ilang minuto rin at binalikan ko rin yung motor ko para ihipan para matanggal talaga yung oil na naiwan. Buti na lang talaga hindi ako nahimatay niyan dahil naubusan ako ng hangin. At pagkatapos ko nga niyan at nilagay ko na yung bagong oil, medyo nahirapan nga ako sa pagpasok niyan sa oil dahil medyo malaki yung imbudong na ginamit ko. At pagkatapos ko nga niyan, binalik ko na agad ang mga bolts at sinubukan ko na paanda rin yung motor ko at okay na talaga. At hanggang dito na lang, maraming salamat. Please like and follow and share.